tulungan niyo po ako. Baka mapano ang anak ko. Palaisipan para sa mga magulang ng nawawalang si Daniel, 10 taong gulang, kung saan siya dinala ng lalaking tumangay sa kanya. Pangalawa, sa 3 magkakapatid si Daniel, namamasukan bilang security guard ang kanyang ama, samantala housewife naman ang kanyang inang si Sarah. Ayon kay Sarah, sanay siyang parati lang nakatambay sa covered court malapit sa kanilang bahay si Daniel. Kaya laking takot ni Sarah noong malamang nawawala ang anak. Hanggang noong gabi ng 3 ng Mayo, 10 araw mula nang mawala si Daniel, isang tawag mula sa Ilocos Norte ang natanggap ng mga magulang ng bata. Uy bata, ano nangyari sa'yo? Nasaan yung magulang mo? Ayon sa nakarating sa kanilang impormasyon, may natagpo ang bata sa bayan ng Pasukin at kasulukuyang nasa pangangalaga ng mga pulis. Inuwan po ko na kasama ko. Tulungan niyo po ako. Tulungan daw natin siya. Hindi ka nasamahan ka na namin sa presinto. Kahit hindi pa nakikita ang batang natagpuan sa Ilocos, malakas daw ang kutob ni Sarah na baka siya nga ang nawawala niyang anak. Hindi ko na po maano kung alam ng totoo ba, sabi ko. Sabi ko sa pulis natin, sabi ko, sir, pwede na akong makita yung picture. Kung talagang asiin, nasa yun. Sabi sa akin, ay, mami, hindi po kami ubilin sa iyo, pumunta ng Ilocos Norte, kung hindi po tayo sigurado. Dahil po yun ay napakalayo. Yun po ang sabi sa akin. Pumunta ka na po dito at ayun aalis na. Agad na bumiyahe ang mag-asawa papuntang Ilocos Norte. Nakarating si Sarah at ang kanyang mister sa istasyon ng Pasukin Police umaga na noong 4 ng Mayo. Gugutom ka na ba? Sa kanilang pagdating sa presinto, siya na kaya ang batang 11 araw nang nawawala? At paano siya napadpad ng Ilocos Norte? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Mabini Police, napasa kamay nila ang kuha ng CCTV sa covered court kung saan huling nakita si Daniel. Kasama lang niya si George. Isang lalaki ang nakitang kasama ng bata malapit sa kanilang bahay bago siya mawala. Bago ito, 21 ng Abril o 2 araw bago mawala si Daniel, dumating ang isang lalaki na nagpakilalang si Jordan de Guzman alias Jau Jau. Naging tambay ito sa lugar at nagmamasid-masid lang sa mga naglalaro sa court hanggang sa lapitan siya ng batang si Daniel. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa hanggang maging magkaibigan. Ay, binibisita lang kamag-anak. Sino? Ba't tayo magtanong? Daniel! Manamay ka na naman dyan. Tingnan na. Sino yung kausap mo nun? Bagong kaibigan ko lang po. Ka na. Ako iwala na nandito lang po siya sa court. Tapos nung nag-itrayo lang ako na sabi niya, may kaibigan daw po siyang Jau-Jau. Uy, kuya. Kuya, gising. Kuya. Bakit? Anong oras na ba? Ba't siya ka natutulog? Gutom na nga ako eh. Pagkain ka ba dyan? Sa bahay meron. Kasi baka magalit nanay mo. Di yun. Mabait yun. Ana, tara. Tara. Tatlong araw po nakatira sa court. Tatlong araw natutulog. Tapos yun, humihingi po ng pagkain para ikakain doon ay kuya na Jau-Jau. Tulong kami ng mga kapitbahay para mabigyan po ng pagkain at ulam. Hanggang noong hapon ng 23 ng Abril. Nay, may hotdog pa ba tayo? Bakit? Sakto. Bibigay ko lang sa kaibigan ko. Magandang umaga ko. Ay, umuli nyo na yan. Lang ka lang ha, huwag lalayo.
Sige po. Kuya. Salamat ha. Bait mo naman. Alam mo, sama mo kaya kumuha ng sweldo. Saan naman, kuya? Malapit lang. Baka hindi ako payagan ni nanay. Hindi lang naman tayo. Pag sinama mo kumuha ng sweldo, bibilang kita ng gusto mo. Ano gusto mo? Bike? Bilang kita ng bike, tapos bibilang kita ng pera. Bait ka sa akin eh. Talaga? Ito, paano ka sa nanay mo? Hindi lang tayo dun. Paalam po sa akin na ang sabi daw po ay sinasama daw po siya ni Kuya na Jawjaw para kumuha po ng sahod. Nay, pwede ba ako sumama kay Kuya Jawjaw? Kukuha lang siya ng sweldo niya. Bakit siya pamasama sa'yo? Hindi pwede. Sige na, Nay. Malapit lang naman daw po eh. Hindi ko kilala yung lalaking yan. Mamaya mapahamak ka pa. Tulungan na. Hindi pumayag si Sarah na sumama si Daniel kay Jawjaw. Ang sabi po ay matulog na po at mamaya na lang lumabas. Nung nakatulog po ako, wala na po siya pag-gising po. Sa sumunod na eksena, makikita sa CCTV na kasama na ni Daniel ang binatang si Jawjaw paakyat sa barangay hall. So may nag-report sa aking barangay tanod. Then I think mga 5 o'clock, pinapunta ko siya dito sa taas ng barangay hall. Tinanong ko, kinumusta ko, pati yung iba niyang detalye. Tapos sabi ko nga, may anak pala naman siya doon sa barangay San Pedro. So bakit di na lang siya umuwi sa kanila? At least may pamilya siya doon. Sa imbestigasyon ng mga polis nang tangiin ni Jawjaw si Daniel, sumakay ang dalawa sa isang jeep patungong Laguna. Matapos ito, tsaka dinala ng binata ang paslit sa Angeles City sa probinsya ng Pampanga. Dito raw siya tinuruang mamalimos ng suspect. Kuya, ano ginagawa mo? Para maawa sila sa'yo. Para ako bibigyan ng pera kung medyo mali yung itsura mo. Kuya? Wala. Kuya, kahit konti lang, kuya. Brad, magkaparat pala tayo? Ano nangyari sa'yo? Nanakawan kasi kami, Brad eh. Dahil nakasuot po siya ng Acro Alpha Kappa Rho na fraternity shirt, madali siyang na-identify nung mga ka-fraternity niya. Natagpuan siya sa Pampanga at nanghihingi ng tulong, konting pangkain at konting pamasahe. At syempre, bilang sa kapatiran nila, talagang tinutulungan nila yung isang taong naka-t-shirt na gano'n kasi nagpakilala na kamiyembro nila. Sige pre, bibidyo ako na lang kayong dalawa para makita ng mga kaparat natin. So, DC namin. San Pedro Laguna ako. Sa Lantayan Chapter. San Pedro Council po. Sumabay lang kami ng truck ng Cubao para makauwi ng Pangasinan. Ang video, mabilis na kumalat sa social media at agad na nakarating kay Sarah. Ate, excuse me. May nakita ka ba mata? May kasamang lalaki? Dali-daling lumawas papuntang Angeles sa Pampanga ang mag-asawa para hanapin ang nawawalang anak.